Hi guys! Welcome to our vlog. So, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, panibagong video na naman para sa mga ating kapwa OFW dito sa bansang Hong Kong. Hope guys na tulungan nyo kaming makapag-reach ng 200 subscribers sa aming YouTube channel. At please do subscribe to our Facebook page at sa aming Instagram account. So, please guys, mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo mag-subscribe. Kung interesado kayo sa aming mga video or sa aking mga ginagawang video about sa ating mga kapwa domestic helper or yung mga baguhan na mag-a-apply papuntang iba't ibang bansa na makakatulong yung video natin. So, yun nga guys, ang video natin ngayon or ang topic natin for today's video is mababait nga ba? Mababait nga ba ang mga amo dito sa bansang Hong Kong? So, yun nga guys, yun yung topic natin. Hindi ko alam kung maraming magko-comment dito or alam ko na maraming makaka-relate sa akin kung ano yung maibahagi kong kwento ngayon or maibahagi kong usapin ngayon. So, yun nga guys, sa mga baguhan, huwag kayong matakot. Ito lang yung sinasabi ko, huwag kayong matakot, hindi porket may malaman kayo or may marinig kayo dito sa video na to is hindi lahat, okay? Hindi lahat is ganon. Chamba-chamba lang yung tinatawag nilang ganyan na yung lagi naming sinasabi na kaming mga matatagal na sa abroad is lagi namin sinasabi na chambahan lang or swertehan lang talaga. So, yun nga guys, ang mga amo kasi dito sa bansang Hong Kong guys is mababait din po sila. Okay? Mababait din po sila basta wag kang magpapakita ng isang bagay or isang mali para sa kanila. Sa bagay, hindi ko kasi masabi guys. Hindi ko alam kung paano ko talaga ikwento. Pero, I try my best para may explain sa inyo. Kasi, meron kasi guys, yung mga ibang amo na mababait. Literally talaga is mabait. Pero, pag pinakitaan mo sila ng kaabusuhan, syempre, kagaya din natin mga Pinoy is, pag pinapakitaan mo sila ng kaabusuhan is, anong gagawin natin, di ba? Maiinis tayo, magagalit, at saka mag-iisip din tayo ng kung ano-ano. So, ganun din po sila. Mas malala pa sila mag-isip kaysa sa atin. So, yun nga yung sabi ko nga sa inyo guys is, may mababait. Okay? Kung i-rate ko sa 1 to 10, kung ilan ang mabait is sasabihin natin is nasa 3 to 4. Bakit 3 to 4? Diba? Ang dami nyo ng tanong sa isipan nyo habang pinapanood nyo to. Bakit 3 to 4 lang? Bakit? Diba? Bakit nga ba? Kasi guys, meron din kasi yung mabait sa labas na anyo, pero hindi mo alam na binabackstab ka na or sinisiraan ka sa mga kaibigan ng amo mo. Gets nyo? Kumbaga is mabait sila sa harap-harapan pero kinikwento ka sa mga kaibigan niyang mga kagaya po nila. Or kaya kung hindi, tatanungin niya or magkukwento yung amo mo doon sa kaibigan niya, tapos yung kaibigan niya is pinayuhan yung amo mo, kahit mabait yung amo mo, kung nagpayo yung kaibigan niya na literal na hindi okay sa mga ano is doon na magsisimula guys. Kahit mabait pa yung amo mo, doon na magsisimula yung pagdududa ng amo mo kasi nga siniraan siya ng kaibigan niya or yung mga kamag-anak niya. Kumbaga, brainwash sila, ganon. May mabait pero may minsan ganon na brainwash din ng mga kagaya po nila. So, sabihin natin na yung iba is hindi, nandun tayo sa para siyang 50-50. Okay? 50 mabait, 50 hindi. Bakit? Kasi guys, meron kasi yung mabait sila sa'yo
Pero kulang ka sa pagkain, kulang ka sa tulog. Yung gusto nila is bawat minuto mo, bawat oras mo is kailangan mag-work ka. May ganon ding amo. Magkakaiba kasi sila, guys. So, yun, pang tatlong ugali is yun, yung 50-50 na tinatawag ko. Kasi mabait nga sila sa'yo, pinakikitunguhan ka ng maganda, pinapakitaan ka ng maganda, pero nililimitahan ka sa pagkain, sa pagtulog, kawawa ka sa trabaho kasi bawat minuto sa kanila is mahalaga, bawat oras sa kanila is gold. Yun yung lagi namin pinag-uusapan, kaming mga OFW na nandito, na lahat na lang na nakakausap ko is ganun ang kinikwento sa akin, na bawat talagang minuto, guys, is napakahalaga para sa kanila. Okay? Ayaw nilang malamangan. Ayaw nilang yung bawat sintimo na binabayad nila sa'yo. Gusto nila is mas lamang sila compare sa ginagawa mo. Kahit nag-work ka, kahit pinapakita mo yung the best mo, kulang pa rin para sa kanila. Okay? Yung pinaka-apat naman, guys, ito yung pinaka-worst na amo. Yung pinaka-worst na amo, guys, is yung as in na bawat galaw mo, bawat paglilinis mo, or basta bawat galaw mo is may sita. Or kaya minsan is naduduro ka na, or kaya minsan is sinasaktan ka, or pinapabayaan nila yung mga anak nila na sinasaktan ka nila. Yun yung pinaka-worst na amo. Yung hinahayaan nila, hindi nila dinidisiplina yung mga anak nila, kahit nagsumbong ka na, hindi ka pa rin nila pinapansin. Yun yung mahirap na amo, guys. Kasi bakit? Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo na din alam kung babaliktarin ka ba ng anak nila, na ikaw ang nagtaray sa kanila, or ikaw ang may ginawa sa anak nila kahit wala ka namang ginagawa, and then magagalit yung amo mo ng walang dahilan, or hindi na nagtatanong yung amo mo sa'yo. Hindi na magtatanong kung ano ba ang nangyari, yung wala nang ganun, as in na magagalit na lang, or kaya pahihirapan ka sa mga ginagawa mo sa loob ng bahay. So, ito example ko, may example akong kaibigan. Ito is halos nakasabayan namin na pumunta dito sa nag-apply dito sa bansang Hong Kong, pero nakasabayan to ni Ma na flight. Kawawa siya, guys, kasi yung amo niya literal talaga, guys, na wala ka talagang masabi, ganun. Bakit? Kasi hindi ko sure kung 1 month lang. Oo, 1 month lang siya. 1 month lang ata siya, kasi November sila, and then December pinauwi siya. 1 month lang siya. Guys, paggabi na is tinatawag siya para hilutin yung babae na amo niya, magpahilot ng likod. Araw-araw or gabi-gabi yan na ginagawa niya. And then, bawal siyang humawak ng cellphone. May oras siyang maghawak ng cellphone. Example, sa umaga kasi is may break siya ng 15 minutes. Kailangan yung 15 minutes niya is, kung gusto niya mag-cellphone ng 15 minutes, saka lang siya makapag-update sa asawa, sa mga anak niya, or sa family niya. And then, sa hapon is 15 minutes ulit. Hindi siya pwedeng magpahinga the whole day, basta yung 15 minutes lang na yon. 15 minutes sa umaga, 15 minutes sa hapon. And then, sa gabi, guys, is hindi na niya mahahawakan yung phone niya. Okay? Nasa amo niya yung phone niya. Kasi nga, bakit hindi siya lumaban, or bakit? Alam ko yung mga tanong nyo na ganun. Bakit hindi malang siya nagreklamo or what? Baguhan siya, and then lagi namin siyang sinasabihan, pero natatakot kasi siya na baka mas lumala pa yung sitwasyon. And then, ang sinabi ko sa kanya noon is, mag-ipon ka, tapos pag makapag-ipon ka ng kahit 1 month salary mo, buuin mo na ipunin yung 1 month salary mo. Kung kaya mo,
terminate ka na lang at bayaran mo na lang yung amo mo. Pero, hindi pa nga siya nakapagsahod guys, halos 1 month lang siya is tinerminate siya ng walang dahilan. Tapos, ang malala pa dyan guys is, hindi niya alam ang dahilan, basta sinabi na lang ng amo niya na terminate siya. Sinend siya agad sa agency on the spot, tinerminate siya on the spot. Ang gusto din ng amo niya is uuwi that day. Yun ay bawal sana. Kasi, yun nga sabi ko, kung alamin nyo kung ano yung mga karapatan ninyo at kung ano yung mga bawal at pwede nyong gawin dito sa bansang Hong Kong. Kaya mahalaga guys yung PDOS at saka OWA, lalong lalo na yung OWA. Kasi doon nyo malalaman or doon nyo maiintindihan kung ano yung sinasabi ko na mahalaga sa PDOS at saka OWA. Okay? So, yun lang guys, huwag kayong matakot na pumunta dito sa bansang Hong Kong kasi hindi naman lahat ng amo is hindi mabait. Meron pa ring mabait guys. Meron at meron pa rin. Kahit sabihin natin na may mga naka-experience na makamag-anak nyo na hindi maganda dito sa bansang Hong Kong, huwag kayong matakot kasi sila yun. Hindi mo alam na kung ano yung swerte mo din. So, mag-apply ka and then may mga paraan naman kung sakali man lang na hindi okay yung amo ninyo. So, yun lang. Sana nakatulong at sana guys, i-share nyo din itong video natin na ito para makatulong sa mga kapwa nating nag-a-apply or baguhan papunta dito sa bansang Hong Kong at saka sa mga nandito na din sa bansang Hong Kong. So, yun lang guys. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all. Bye!